Good afternoon. Kumusta? Kailan to? May gutom? Sino gutom na? Marami na? Sabi. Marami sila. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Para magpupunta na Friday ngayon. Araw na Biyernes at na pizza 20 ka. Pizza 13, no? Ng Disyembre. So, advance happy New Year sa inyo lahat. Sila dito kayo ngayon. So, nag-greet na naman ako. Lalabas na rin ako. Hindi. May sinabi ko kasi Mr. Kong na kung sinong sunod na speaker yung sinabi. Hindi. Okay. So, kung hindi mo sinabi, sinong last na speaker ngayon? Ma'am Sadarlin. Okay, di balik. So, ngayon, wala pa kayo sa wala pa kayo sa departure tips? Wala pa. O, bilisan lang natin para makulit agad. Ako naman pala po ang inyong tagapagsalita ngayon. Bilawi ay si San Carlos, tagapagsalita ng mga papilos, sa manilang sa Saturday. Nandito kami ngayon, dito tatanong si San, pinedito na dito kami dito sa sarap ka naman. Sa inyo, ngayon pa dito tatanong si San, ano naman ang mga services niya, na lagi kong sagot. Ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa ating babalik. Mabilis, no? Diretsahan na kasi. Kasi pag patagalan ko pa, kupya ko sa inyong mga pangalan ko, hindi nyo talaga magsulat-sulat kasi mabilis ako magsalita. No? Mabilis man ako magsalita, pero napakatibagay sa inyo, marami kayong natutunan pagkabas dito. Kaya kung kanina, ang marami kayong natutunan dyan, sa pinag-usapan nyo kanina, sana naman po, hindi mabawasan yung excitement nyo. Kasi after ko mag-talk, no? Talagang minsan, akala nila okay na. Kasi tapos na si Mang Sandra rin mag-talk. No? Kasi pipigil na kasunod. No? Okay na. Yun pala after po. Kasi more on, ano kay Ma'am Sandra, more on encouragement. Pagdating sa part 2, more on discouragement. Bakit business ang discouragement? Kasi, kasabihin ko lang siyang totoo na mangyayari sa labas ng bansa, pati sa Pilipinas. Yung totoo nangyayari na hindi mo alam ito, ngayon malalaman mo. Ano yun? Mamaya. Yung pangalan ko Sam, sa probinsya pangalan ko Samuel. No? Ngayon, pagpunta ko ng Manila, sabi ko baguhin ko ng kunti, gawin kong Sam para kunting level up naman. Siyempre, level up, pag nasa Manila ka. Pagdating sa labas naman dapat level up ka rin. No? Pero huwag mong baguhin ang iyong profile pic. Kung niligtan mo pangalan mo sa Facebook mo, no? Dapat ganun pa rin. Yung mukha mo ganun pa rin. Huwag mo palitan ng mukha ng aso, yung mukha ng teddy bear, or pusa. Kasi mamaya, pag hanap pamilya mo, no? Kung may problema, ang mangyari, hindi ka na matitrace. Pati ahensya ng gobyerno, pag may nangyari sa'yo, mahirapan silang maitrace ka. Hanapin. Bakit? Ang tawag sa'yo, missing. No? Missing. Kaya dapat, ingat. Magano muna tayo. Nandito kasi anting-anting ko eh. Para hindi ganong halatado na 75 years old na. Ayan, di ba? Halatado ba? Okay! Yan. Kaya hindi na ako nag-open ng projector. Kasi pag mag-open pa kayo, mas lalo kayo matagalan. No? Kasi dati, bago mag-lockdown, nagtutok ako 1.5 hour. No? Kaya, pag 1.5 hour, umabot ang minsan sa 2 hours. Kaya, mas lalo natagalan yung mga OFW sa patuloy. Ngayon, maganda pa ang sahod ko naman, maganda. Ngayon, after ng lockdown, wala na kabalik. Pero, yan, wala na akong sahod. Pero tuloy pa rin ang pag-eleksyon dito. Bakit? Kasi, yan ang trabaho namin. Trabaho ko noon. Wala pa noon hanggang ngayon. Wala pa itong pitos na doon. Wala pang pitos sa kabila doon sa dulo hanggang sa taas. Yan. Wala pa yung mga pitos na yan. No? Wala pa naman siguro sa dahil. Hindi pa rin siguro. Wala sa service yun. Kaya ako nandito dyan sa case of emergency. No? Saan trabaho sa nakikita pitos. Hinahir ako kahit sa pitos. Hinahir ako. Part yung mga sa dahil is part 2. No? Yung part 2 hindi yung part. No? After din siya nakakuha as facilitator, pinipado, signatory, authorized, signatory. No? Kaya part 2 is welfare assistance just in case of emergency.
Kaya sana, mag-ingat na kayo. Kasi nandito na ako ngayon. Kamusta naman ang excitement ko kanina? Kay Ma'am Sandra, okay naman. Okay naman. Ngayon, kung okay, ibig sabihin, okay ka na. No, after mamaya, certificate, sunod na pag ano yung this flight na. After ng pilos. Kaya kung tatanong ako, lahat pa yun kapag-sila ng kontrata. Dito, meron akong batas na ipalam sa inyo na yung batas na yan, ex-abroad ka man, hindi mo dati alam, malalaman mo ngayon. Sino ex-abroad? Taas mo kamay. Ex-abroad, thank you. First timers, taas mo kamay. Thank you. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ko dito ng mga ex-abroad? First timer. Hindi kayo nagtataka. Sabi ba, oo. Bakit ko dito na sila? Kung magtanong ko bakit? Bakit kaya? Isang mga isa dito, siya siguro, ubus na. Then, sino 20 years sa masa-masa? Nag-abot 20 years na. Umabot kasi 20 years na. Okay. Naratado naman sa mukha ko siya. Sir, kamusta? May naipo naman. May naman, siyempre. Dapat gano'n ang sagot. Yes. May anak na sila, may mga anak. May ilan ng anak mo? May asawa? Ilan? Isa lang. Kasi pag sinabi mong dalawa, yari ka na. Nakatutok eh. Nakatutok oh. Sabi, misis, ikaw ba? May kinatawa ko ba? Alam nyo, nakatutok yan. Bakit? Kinabukasan, no? Lalabas na kayo dyan. Kaya sabi ko malayo sa kamera, pwede kayo kumaway. Ay, guys, shout out sa ating mga mahal sa buhay dyan, no? Gano'n lang kasimple. Ayan, may mga red lovers. No? Thank you very much. Uwi na tayo. Darating na naman. Ha? Saan kayo galing? Gano'n. Pauwi na kami. Okay. Okay. Ma'am, sige po ma'am, dito ma'am. Gusto natin yung bisita. Dito yung ulit natin. Dito natin. Okay. Sir, 20 years. Gusto na to. Kumusta sir? Nakapagpili ko na, di ba? Sir, nagpilos ka sir? Nung umalis ka? Nagpilos hindi? Ha? 19 lang po. Ha? Ang tanong ko sa'yo, kung nagpilos ka ba, hindi ang sagot ko sa akin, 19. Wala po, wala. Wala. Wala po pilos mo. Okay, no? Hindi kaya nagluso. Thank you sir. Sino pang isa abroad? Lumabot 15 years. 10 years. Right? 10 years. Meron? 8 years. 8 years. Eh, nagpitos kayo na. And then, hindi kayo kumasa kami dito. Grabe malusot mo. Itabag sa batas. Malusot. Ikaw ma'am, nagpitos ka na. Okay. Ma'am, nakita mo ba ako sa pinagpilusan mo lang? Hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. Ngayon, ate sa inyo lang ako nakita sa mga first timer is abroad. Ang sabi na buwan, pilus isang military seminar to all departing contract workers, not only for first timer mga isa abroad. Bakit kaya naman pilus mga isa abroad? Kasi, no, maraming pagbabago pag nasa labas ka ng bansa, no, na hindi mo alam, nasa Pilipinas, nasa labas ka ng bansa, ang mga batas na yan, dito mo malaman sa pilus, ang pilus na mag-update. Kaya dapat malaman mo. Kasi pag hindi mo alam yan, nandun ko sa labas naman, sabi pagbabago pala, magkakatarang pagbabago, bigla na akong pinauwi. Bakit ganito? No? No? Itong pinirmahan ko, hindi naman nasusunod. Tapos, nagreklamo na ako, wala pa rin silang pakialam. Kasi, hindi natin alam, baka mamaya, ay naayon sa batas ng bansa na dapat yung malaman dito sa Pilipinas. Kaya dapat, malaman yun. Okay, ngayon, mga first timers, ready na ba kayo? Ready na ba? Okay. Sa part ni Ma'am Sandra din, more on excitement. Pagdating sa part ko, more on discouragement. Magtatanong nga, sino ang nakapag-sign na ng kontrata para sa mga kanila? Nakapag-sign na. Tatlo lang ang nakapag-sign ng kontrata. 4. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas mo kami. 5. Okay. Ang nakapag-sign, 4. Ang nakapag-sign nakapag-sign, 5. Pero mayroong hindi tumaas ang mga kamay. Ang tanong ko, ano kayo? Ang sagot ng ibon dyan, kayo may nakatingin sa akin. Pakilala ko sa'yo. Bilisan mo kasi
Gutom na kami. Okay. Okay, magtatanong lang naman. Nagtatanong ko lang ako dahil gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na, ayun sa batas. 100%, pag may nangyari sa'yo, lahat ng sasabihin ko dito, magbawas ako ng 50%. Bawat may nangyari sa inyo. Ha? Ayun sa batas, dapat ang isang OFW bagong kilos dapat siya kapag-sign na ng kontrata. Ha? Sabi niya ba, sign ng kontrata, bakit ko hindi? Ano pala ito sinasukan natin? Kaya ano ang lagi ko sinasabi? Pag pinasukan mo, buhay OFW, alamin mo kung ano ang pinasukan mo. Kasi hindi madali ang pagiging buhay OFW. Ano yung pabasa ko ng pangyayari? No? Ngayon, kasi iba ang batas dito, iba ang batas doon, na pag halimbawa may nangyari sa'yo, wala kang ligtas. Nagkaroon kang violation, anong position mo, profession, mananagot ka sa batas. Bakit? Meron kasabi yan. Ignorancia, legis, niminim, is, usap. Intindihan niyo? Ang ibig sabihin, no one, ignorance of the law excuses no one. Kaya dapat managot ka. Diba? Kaya dito para sa Pilipinas, malaking bagay na nagkita-kita tayo ngayon. Bakit? At least kahit paano, may alam ka na. Yung ang alam mo, yung pagdating doon, no, dapat, kung ano natutunan mo dito, i-apply mo pagdating sa labas ng bansa. Malinaw? Apply kasi bakit? Hindi po malalim kapag hindi buhay ko FW. First timer, ex-abroad, mapa-household, mapa-skilled worker. Pag problema ka, talagang problema yan. So ngayon, mayroong hindi nakapag-sign ng kontrata. Magtatanong lang. Sa mga hindi nakapag-sign ng kontrata, anong nangyari? Ayun sa batas, dapat isang OFW, dapat bagong pilos sa kapag-sign ng kontrata. Kaya kung nangyari sa'yo, may ibig sabihin, hindi ka pa kapag-sign ng kontrata, bawas ng 20%, ano incentive mo? Na, kanina, tinunsan natin, 100% incentive mo. Sa akin, pabawas ng pabawas. At dapat, kailangan, after mag-pilos, siguro yung makakasal sa OFW. Bakit? Hindi lang kapag-sign ng kontrata, kapag-pilos. Ang iba dyan kasi, na sinabi kasi ng batas, dapat ang isang OFW, mula mag-apply at bisahan, 2 buwan hanggang 3 buwan mula siya naka-apply na bisahan, dapat nakaalis na siya. Dapat nasa labas ng bansa, dapat wala na sa dyan sa kanyang pinupupuhan. Sabi niya, buo na. Bakit kami? Nandito kami. Yung ibig sabihin guys, another 20%, ang mababawa sa isa 16. No? Ang natira is 68%. At dapat, bakit kailangan makaalis? Kasi hindi ka lang kapag-pilos sa kapag-sign ng kontrata, ang ikad din ang kapag-bayad ng arrangement fee. Sabi ni Pat, uno. Pag nagbayad din ang placement fee, ang salaring is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat, i-provide of 1 month, salary. Sabi mo, ganun ba? Bakit sa amin, super lang. Hindi ko problema yan. Problema yan. Kaya kung 60% ng matira, magbawas ako ulit ng 20%, ang natira is 40% sa inside. Sabi mo ba? Okay pa siguro. Mayroon pa po. At dapat, pag nagbayad ka, saan lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa Macdo, sa Maximum Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa lugar ng agency. No? Sabi niyo, agency. Bakit kayo sa Jollibee? Another 20% ang mababawas sa excitement mo kung natira is 20% ka lang. At dapat pag nagbayad ka, ano mayroon? Dapat mayroon ka ako lang. Resibo. Sabi ba? Resibo. Bakit kami mo? Yan ba? Habang nakatayo ako dito, nung iba, simple lang mag-text. Bakit? Ginawag dito sa akin. Ngayon na namin nalaman ito. Swerte nyo. Ngayon nyo lang nalaman. No? Kasi bakit? Para hindi kayo maging mukhang, thank you. Maging mukhang thank you. Kapag nagka-problema, walang alam. No?
Ayaw ko na nangyari sa iba, mangyari sa inyo. Kaya dapat may resibo. Ayaw ko, yung nangyari sa taga Batangas, 20 sila. Kinuhaan ng 170,000 bawat isa. Ayaw ko na mangyari sa inyo. Ayaw ko na nangyari sa mga teachers, 12, kinuha ng 250,000 bawat isa. Hindi mo na nakaalis. No? Kasi na-convince sa magandang offer, ang ganda. Ang ganda. Diba? Sige, uwi na tayo. Kararating nyo lang, ma'am. Pauwi na kami. Pauwi na kami. Kaya dapat, alam nyo dapat, pag nagbayad, tayo resibo. Pag nagbayad, talong ng agency. Pag nagbayad, dapat balik 1 month salary. No? Ganun dapat. At hindi ka pwede magbayad doon sa GCash. No? Puro GCash lang. Pag nangyari sa inyo, nung nabanggit ko ngayon, ubos na ang excitement nyo. Kasi another 20%, di ba? Ang 5 bawas na. No? Kaya dapat magiging ganyan. Nangyari man sa inyo, dapat sabihin sa inyo ng agency. No? Bakit Mr. Sam, sabihin namin, kasi marami dyan yung gamit ang parang agency. No? Gamit ang parang agency, kaya sabi, lose kayo, dapat yung patapos ng yung speaker na si Mr. Sam, saka kayo pumunta. Para hindi nyo na marinig yung sinasabi niya. No? Di ba, i-appointed kayo, ang importante, may certificate na kayo paglabas. Yung pala, wala kang pinirma ng kontrata, tapos pinagpitos ng kung ano i-apply, wala kang pinirma. No? Tapos, yan. Nagbayad ng treatment nyo, supermarket. Bago nyo si Mr. Sam, kasi sasabihin, malalaman nyo. Kaya huwag na kayo pumunta doon. Huwag si Mr. Sam, late na kayo dumating. Importante, may certificate kayo. Paglabas dito! Ayan, akala makaalis na. Ilang buwan pa na naghintay, wala pa rin. Kaya problema na. Saan sila papunta? Poland, Africa, Malaysia, Malaysia, Japan. Ito pa, Wow, Czech Republic. No? Ingat ha. Kaya pumawag na si Sir sa labas, ma'am. Para di pagkawatawa lang sa loob ng Pilas. Dito mo na nalaman na hindi na nagawa niyo sa amin. Kaya dapat, i-inform agad ang inyong agency. Bakit? Pag hindi mo na-inform, nakahuli ang suspect sa labas. No? Nakulong habang buhay. Pati yung kausap mo sa loob ng agency, makukulong din habang buhay. Kung anong kaso ng suspect, kaso niya rin. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal nakapatay, nakapagpiyansa, nakalabas sa human trafficking or illegal recruitment, non-billable offense habang buhay mong pananagutan sa loob ng kulungan. Kaya dapat ingat. Malinaw? Pagdating sa labas sumansa, may problema man, dapat alam agad ng inyong agency. Hindi maiwasan, may pagbabago. No? Pagdating doon, akala mo itong posisyon mo, ang ganda. Pagdating doon, hindi naman nasusunod. Akala mo nurse ka, yung pagdating doon na housekeeping. Akala mo engineer ka, pagdating doon, laborer. Akala mo, ano ka doon, yung tawag nito, sa waiter ka, pagdating doon, ano ka, janitor, dishwasher. Totoo kaya nangyayari? Totoo nangyayari po yun. Akala mo, ang kinis-kinis ng kutis mo pag-alis dito, pagdating doon, gardener ka pala. No? Hirap, no? Yang iba dyan, sir, alam niyo po ba, sir, hindi naman talaga itong trabaho, sir, eh. Ang nangyari ngayon, sir, construction worker ako. Sir, ang malupit. Kasi ako at mga kasamahan ko, sir, hirap sa pagkain, sa pag-inom ng tubig na malinis, sir. Naghuhukay kami sa lupa para makainom lang ng tubig. Ang kulay ng tubig, kulay puti, parang gatas. Ingat. I-inform agad ang inyong agency pag may problema. No? Kaya dapat, bago kayo umalis, kunin nyo ang pangalan. Sinong tawagan nyo sa agency. Hindi yung picture dito. Picture dito. Pagkatapos, pag tinawagan nyo, sigurado ba kayo? Yung mga number dito, sigurado ba kayo sa pinicturean nyo? Wala. So, walang kasiguraduhan kung may sasagot sa inyo. Either ang sasagot sa inyo, ganito lang, the number you dial is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Guys, tandaan, ang problema walang pinipili. Dapat i-inform agad ang inyong agency para sila mag-ayos sa inyong problema. Kasi bakit?
Nasa halip na ang isang problema ipabaya sa matagal ng proseso, yung kaso-kaso, sumbong dito, sumbong doon hanggang sa hinawakan ng abogado. Ang mangyari diyan, hindi naman lahat na nagpa-file ng kaso ay nananalo, tama? Ang mahirap, pag kayo ang nanalo, manalo o matalo, magbayad ka sa abogado mo. Tama? Libo-libo. Kaya ang ginagawa namin, dapat sa agency mo na. Pero, kung gusto mo, wala kang gastusin, oras na may problema ka, hindi na maapektuhan pati pamilya mo, may number ako na ibibigay sa inyo. Hindi na sasakit ang ulo pa ng inyong agency, number 1 ikaw, bawa sakit sa ulo mo, tawagan nyo ang 0948-0939-970 at 0963-513-5480. No? Ang tanong, nakopya nyo hindi? Hindi. Mamaya, uulitin ko. Ngayon, Mr. Sarah, gaano pa totoong sinasabi mo? Talagang may natutulungan mo ba? Yes. Naalala niyo ba si Sarah Balabagan? Naalala niyo? Narinig niyo? Ano si Sarah? Ang sagot dito, kung nakaransel, babae. Tama. Kaya nga Sarah, Sarah ko isang babae o FW na nakulong at tinatulan ng mga kailangan. Self-defense lang ang nagawa ng siya. Tama? Nung natin ko siya na-repeat or gahasain, lumaban ko siya no. Itinatagol ang kanyang sarili hanggang sumapatay ang kanyang employer. Kumpya, kapalit. Itinulong siya. Ginatula na. Suto. Ha! Nakulong! Pero ligtas ang buhay, sa balabagan sa tingin ng kamatayan. Sabi ni ba, household naman yun. Ay, paano naman si engineer niya Aquino? Isang professional, maganda posisyon, maganda profession. Pero bakit siya nakulong? Self-defense lang ang ginawa. Nung inatip ko na tinatutulungan siya ng bubugin. Anim. No? Ang ipagtulungan, bubugin siya. Ano ginawa niya? Self-defense. Dahil ang mga Pilipino, magaling sa self-defense, hindi ito sinunod sa niya. Ang problema, napatay niya ang leader ng anim na grupo. Napatay niya. Kaya kapalit, kulong din at tinatulang tumatay. Ibig sabihin, ang problema pa rin, ang pinipili no? Walang pinipili. Ano mo, profession mo, position, walang pinipili. Kung isang doktora, ito pa ako. Doktor, sir, tama na. Ako na doktora. Bakit nanigurado? Siyempre, hindi naman pumunta sa labas naman sa pagkakas ng problema. At para mapakulong lang. Tama? Magtrabaho ka doon, hindi para maghanap ng problema. Kaya tayo tinatawag ng mga bayani. Sir, maniwala ka ba na ikaw ay bayani? Na magiging sa rin? Hindi. Sir, bayani ka. Lahat kayo bayani. Saan mo maraan? Pag nagpadala ka ng pila, through remittance, may mga taxes yan. Pasok yan sa kabilang bayan, tama? Pasok yan. Maligit kung malaki, magbabayad ka ng tax. Kaya kayo, pag nakapagbayad ka ng tax, papasok yan sa kabilang bayan. Ang tanong, sino ang nakikinabang? Sino? Sabi ng isa ito ako, kung congressman na ako, sabi ng mga politiko ng bayan. Ang grabe. No? Ay, kayaan nyo na sila. Kung galit kayo sa kanila, kayaan nyo na sila. Importante kayo mag-abroad, hirap sa Pilipinas. Wala nang nangyayari. Puro nang narali, no? Puro nang narali. Kaya number mo yan, kunin nyo. Pero bago ko bigyan ng number, Sarah Balabagan, engineer yan na kinon, ligtas ang buhay sa tingin ng batay. At marami pag ibang natin ko, gusto, former ambassador si Jerez, no? Congressman pa. Naging congressman pa. Then, nung nawala ako sa kanya, ito, tuloy-tuloy ako ang tumulong. Nung wala ako sa kanya, namatay siya. No? Yes,